Hi, my name is Rolly Magpayo. I'm a filmmaker and photographer. Welcome to my channel. Sa video na ito, magre-review tayo ng Lexar 1667X UHS-2 Silver Pro SD card. Kung ikaw ay photographer or videographer at gusto mong mag-upgrade sa higher capacity na SD card, tama itong video na ito para sa'yo. Bago natin pag-usapan ang specs ng SD card na to, pag-usapan natin kung bakit importante ang reliable at mabilis na SD card. Sa panahon kasi ngayon, ang tataas na ng specs ng mga cameras. Sa photography, ang tataas na ng resolution. Ang mga cameras ngayon, capable na ng 4K. Ang pinaka-minimum sa mga cameras ngayon, Full HD or 1080p. Pero maraming cameras ngayon, above 4K pa. So, kapag meron kang SD card na mabagal at hindi reliable, hindi siya makakasabay sa mga higher specs na cameras ngayon. Marami din katulad ng mga sports photographers na gumagamit ng burst mode. So, hindi talaga makakasabay or uubra yung mga SD card na sobrang bagal. Ang Lexar 1667X ay part ng Silver Professional Series ng Lexar. Ito ay UHS-2 na. Higher spec na ito than UHS-1. Total upgrade ito para sa mga professionals at syempre pwede din ito sa mga enthusiasts na naghahanap talaga ng higher spec na SD card. Lahat ng products merong limitations. Itong SD card na to ay V60. Ito ay mas mabagal ng kaunti sa V90. Pero hindi ibig sabihin ito mabagal ito ha. Mas mabilis lang talaga ang V90. Kaya nga ang V90 na SD card ay mas mahal kesa sa V60 na SD cards. Ang V60 na SD cards katulad nito ay capable na rin for 4K videos. Sa data transfer, ang nakalagay sa specs niya is 250 megabytes per second na read speed at 120 megabytes per second na write speed. Para din ma-utilize ninyo ang UHS-2 capability ng SD card nito, kailangan kayong gumamit ng UHS-2 compatible na mga devices katulad ng cameras at card readers. Maraming consumers ang bumibili ng high-speed na SD card pero hindi nila na ma-maximize dahil ang card reader nila ay hindi high-speed. Isa pang aspect na kailangan natin i-consider is compatibility. Ito ay UHS-2 device. Ito ay may mataas na read and write speed. Ito ay compatible sa mga UHS-1 device dahil ito ay backwards compatible. Pwede siyang gamitin sa mga devices na hindi UHS-2. Yun nga lang, hindi mo fully ma-utilize yung nakalagay na read and write speed niya. Ngayon, pag-usapan naman natin yung durability. Marami akong nababasa na horror stories sa mga Facebook groups na nagtatanong sa kapwa nila, photographers and videographers, kung paano mare-retrieve ang mga corrupted data sa mga SD cards nila. Yun ay nangyayari sa mga SD card na hindi reliable at hindi durable. Kasi maraming SD card na pag namatayan ka ng baterya, na-off mo yung camera, umabot sa limit ng 4 GB yung file, nako-corrupt ang data. Minsan din nako-corrupt ang data sa transfer. So, kailangan talaga ng durable na SD card. Mas mahal talaga yung mga SD card katulad nito. Pero this is an investment. Kung talagang pinapahalagahan ninyo yung trabaho ninyo at gusto nyo makadeliver ng tama sa inyong mga client, syempre mag-i-invest kayo sa mas magagandang SD card. Ang Lexar Silver Professional na SD card, meron siyang shock resistance. So katulad ko, I'm a travel and landscape photographer. Madalas ako nasa outdoors. And syempre, hindi lang yung camera ko ang exposed sa outdoors. Katulad na rin ng SD card na ginagamit ko. Minsan nasa beach, minsan nasa waterfalls. So kailangan talaga reliable ang inyong SD card bukod sa camera. Marami na akong SD card na 64 GB. For photos, 64 GB more than adequate. Halos hindi ko maubos ang 64 GB sa isang maghapon ng pag-shoot. Pero dahil nga nag-shoot ako ng videos and karamitan 4K na, nabibitinan na ako sa 64 GB. Kaya yun nga ang nire-recommend ko sa mga videographers na katulad ko na kuhanin na ninyo yung 128 GB para less yung palit ninyo on-site. Ngayon yung iba nagsasabi na don't put your eggs in one basket. Okay, naiintindihan ko yun. Ayaw nilang ilagay sa iisang SD card lahat ng data nila. Pero kung ikaw ay meron namang reliable na SD card katulad nitong Lexar,
hindi ka masyadong magwo-worry. Katulad nga ng sabi ko, hindi pa ako nagkakaroon ng ganong kaso na nakokorrupt ang data ko using Lexar. Conclusion, napakatagal ko nang pinagkakatiwalaan ng Lexar. Panahon pa ng CF card or compact flash card, Lexar na ang gamit ko. Mas mahal siya kumpara sa ibang brands. Pero yun nga, peace of mind ang binabayaran ko. At saka, isa ito sa ginagamit ko para hindi ako mag-fail sa mga client ko. Yung read and write speed nito, enough na siya para sa 4K videos. At kahit mag-burst mode ka pa, hindi maglalag yung camera mo sa pag-record sa SD card na to. Durable din siya. Ginagamit ko outdoors, hindi naman ako nagkakaroon ng problema. Kung sa tingin ninyo helpful itong video na to, please click the like button. Mag-comment din kayo kung meron kayong mga tanong or kung meron kayong mga suggestions sa mga SD cards din. Maraming salamat po sa panonood.